Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide ngayong tanghali, tatlong malalaking barko ng Philippine Navy naka-standby para ho sa posibleng paglilikas ng mga Pinoy sa South Korea. Dalawang logistics vessels po yun, saka isa pong escort. Naka-alerto na po. Financier ng political survey ng dalawang survey group. Hahalukayin ng COMELEC. April 16 namin sinet yan. Kakausapin namin yung dalawang SWS at Poltesia. Pagtulong sa mga Pinoy na apektado ng crackdown sa Saudi, pinatututukan sa gobyerno. Tinatawagan natin ang ating national government na siguro ay magpadala sila ng mas marakawani sa ating mga embassy sa Saudi Arabia para kung sakali man na maraming magkaproblema doon ay maraming tumulong. Batang nawala sa Quezon City, binalik na ng mag-asawang Muslim na nakabili matapos makonsensya. Na negosyo, pagkain ng shellfish naman mula sa Balete Bay sa Davao Oriental, ipinagbawal. At abroad, social network accounts na konektado sa North Korea sinalakay ng hackers. RMN News Nationwide. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Ang nagawa sa Kongreso. Nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. May pagkain kami. Kay Mrs. Hanep buhay na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Third floor, Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Mga swapang tuwing-alihan, di yan pwede kay Enrile. Nagtatago ng pagkain. Di yan pwede kay Enrile. Di na tayo malalaman, may Enrile tayo maasahan. Pagkaing mura at sapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado. Number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Enrile. Political advertisement paid for Jack Enrile. Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 38 days na lang, eleksyon na. May presyo ba ang boto mo? Magkano? Mission 2030, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenas Dias, Pilipinas, tanghali ng Biyernes ngayon, Abril 5, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña, tayo po'y live na live sa DXDC 621 RMN Davao, DWDY 1107 RMN Kawayan, DXMY 729 RMN Cotabato at sa DXRZ 900 RMN Zamboanga. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Tensyon sa Korea. Kinumpirma ng Philippine Navy ang kanilang paghahanda sa paglikas ng mga OFW sa South Korea sakaling lumala ang sitwasyon sa nasabing bansa. Sa interview ng RMN kay Navy spokesman Lieutenant Commander Gregory Favic, sinabi nitong tatlong malalaking barko ang kanilang ipapadala na maaaring magsakay ng 600 hanggang 1,000 katao bukod pa sa cargo na may 9 na toneladang bigat. Tiniyak din ni Favic na may kakayahan ng mga nasabing barko na maglayag papunta ng South Korea sa loob ng 7 araw. Samantala, tumanggi pa muna ang Philippine Navy na sabihin kung ano-anong barko ang mga maglalayag.
na tiling naka-standby ang naturang mga barko at gagamitin na lamang sa oras na may ibababa na kautusan mula ho sa kanilang higher headquarters. Bali, 2 logistics vessels po yun, sa isa pong escort. Naka-alerto na po para tulong po sa atin doon sa mga OFW po doon sa South Korea. Yes, sir. Ito po nakahanda po kung sakaling magbigay po ng order po coming from higher headquarters. Kung lang po ng Philippine Navy na paghahanda lang po. Opo. Kung sakali, meron na naka-ready po na barko. Una na rito ay nagpahayago ang Philippine Air Force na may nakahanda na rin silang 2 C-130 planes habang ang Philippine Coast Guard naman ay may 2 mahabang barko. Tensyon sa Korea. Grupo ng mga manggagawa ay kinababahala na ang lumalalang tensyon sa Korea. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Nagpahayag na nga rin ng pagkabahala ang grupo ng mga migrant workers sa South Korea na kinabibilangan ng mga Pilipino sa sa Korean Peninsula. Ito ay pinalaman pa rin sa pagkakadeklara ng North Korea ng state of war laban sa South Korea. Kabilang sa mga nagpahayag ng pagkaalarma ay International League of People's Struggle, Asia Pacific Anti-US Bases Network at the Federation of Filipino Workers Association in Korea. Sa isang pahayag, tinukoy ng mga nasabing grupo na kanilang kinukundida at natutulan ang anumang pagtatangka na magpasimula ng direktang armadong komprontasyon sa Korean Peninsula. Doon din ang paggamit ng mga tradisyonal at makabagong armas pandigma kabilang ng nuclear weapon para maisulong ang politikal at pangmilitar na hangarin ng mga bansang sangkot sa nasabing tensyon. Naniniwala rin ang mga nasabing grupo ng tensyon ay nagsimula bunsod ng pag-udyok ng Joint US Republic of Korea military exercises laban sa North Korea. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Nais malaman ng Commission on Elections kung sino ang mga nagsisilbing financier sa isinagawang survey ng Pulse Asia at social weather stations. Ito ang pahayag ni Comelec Chairman Sixto Brillantes kasunod ng pinadala nilang samon sa naturang 2 major survey firms. Ayon kay Brillantes, target nilang malaman kung may nilabag nga mga ito sa mga patakaran ng komisyon ukol sa posibleng trending at para matukoy na rin ang mga napopondo o nagpopondo. Pangunahing layunin ng Comelec na mabatid kung totoo ang lumalabas na mga ulat na pinatatakbo lamang ng mga politiko. Yung pong naturang mga kumpanya upang magsilbing pangkondisyon sa isipan ng taong bayan. Nilino pa ni Brillantes na mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pagpondo ng mga politiko sa mga ganitong aktibidad. Dahil ang mga iyon ay dapat ay non-profit at non-stock company. Kung subscriber yan, kako, hindi sila nagpa-survey. Hingin namin yung mga pangalan ng surveyor, mga nagpa-survey. Sabi nila, hindi, confidential daw. Sabi ko, kung confidential yan, pag-usapan natin dahil hindi ko maintindihan bakit magiging confidential. Kung yung mga subscribers, politiko, political parties, party list, dapat to rin i-report nila at sinasabi nyo sa akin kasi kailangan namin yan under the campaign finance law. Hindi kami nag-iimbestiga. Just want to discuss with them clarificatorily sa April 16 namin sinet yan. Kakausapin namin yung 2 SWS at Pulse Asia. Si Comelec Chairman Sixto Brillantes sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Umapela sa gobyerno si Team Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar na magpadala ng maraming kinatawan sa embahada ho ng Saudi Arabia upang mabigyan ng ayuda yung mga Pilipinong apektado ng crackdown doon. Ay kay dating Las Piñas Representative Villar, nakaantabay din ang Villar Foundation upang tumulong sa mga Pinoy na uuwi kung saan ay maari nilang bigyan ng training upang makakuha naman ng panibagong pangkabuhayan. Samantala, tiniyak din ni Ginang Villar na magpapatuloy ang kanyang pagsuporta sa mga veteranong mamamayan sa bansa. Walang dapat ipag-alala yung mga senior citizens dahil makakaasa pa rin ang mga ito ng mga karagdagang benepisyo. Hinikayat din ni Villar ang mga small, medium and large enterprises na lalo pang lumikha ng maraming negosyo na makapagbibigay ng trabaho lalo na sa mga bagong graduates. Magpapatuloy din niya ang pamimigay nila ng insentibo lalo na sa mga manufacturer at SMEs na nagbibigay rin ng maraming employment. Tinatawagan natin ang ating national government na siguro ay magpadala sila ng mas maraming kawani sa ating mga embassy sa Saudi Arabia para kung sakali man na maraming magkaproblema doon ay maraming tumulong.
And at the same time, siguro makipag-dialogue na tayo sa Saudi Arabia kung paano ang mangyayari sa napakarami nating Pilipino doon. Kasi I'm sure some of them wala silang mga papeles kasi mayroon tayo mahigit 1 milyong Pilipino sa Saudi Arabia. Dapat ay paghandaan na yun, diba? At tayo ay pumunta na yung ating Secretary of Foreign Affairs doon at tingnan kung ano ang magagawa natin, pati Dole. And kami naman po dito sa Villar Foundation sa Pilipinas, kami naman po ay handang tumulong na kung maraming uuwi ay kami kasi meron tinatawag na Skills Up Program na binibigyan ng panibagong training yung mga returning OFWs para makakuha sila ng skills na madaling makahanap ng trabaho ngayon para kung umuwi man sila ay may mahanap silang mga trabaho at nagbibigay rin kami ng hanap buhay, tulong para magkahanap buhay. So kami naman sa Villar Foundation gagawin namin lahat ang magagawa namin para matulungan yung mga returning OFWs, pero siguro ang ating gobyerno ay dapat makipag-usap na sa Saudi Arabia para hindi naman masyadong marami ang mapauwi galing sa Saudi Arabia. Isa kayo sa mga nagsulong ng mga batas para sa kagalingan at kabutihan ng mga matatanda at mga veterano natin. May naisip mo ba kayong pwede hong maitulong sakali ho kayo pala rin, ma'am? For the last, since 1999 po, so ano na yun, magte-13 years na po na 13 years na po na ako po ay chief fundraiser ng Veterans Foundation of the Philippines. Kaya ako po ay malapit sa veterano at tayo na nga rin ang nag-pass ng bill na yung mga veterano, hindi lang yung veterano ng World War II or Korean War or any war, but pati yung mga nagre-retire na mga ating mga military ay to be considered na veterano. At tayo naman po ay talagang tumutulong sa mga nakakatanda kasi every Congress po may napapasa tayong Expanded Senior Citizen Act. So palagi pong nadadagdagan yung benepisyo ng mga ating mga nakakatanda na many of them are veterans. Kaya siguro ipagpapatuloy natin gawin yan kasi napaka-popular naman din sa ating mga kongreso na tulungan yung matatanda. So hindi po dapat mag-worry ang mga veterano at matatanda. Kami po ay continuously binibigyan namin sila ng mga additional benefits. Gusto daw nilang maitanong sa mga tulad doon ninyong mga kandidato, lalo't lalo na, sabi niya, marami naman daw mga ang graduates na dadagdag sa mga naghahanap ng trabaho, mga walang trabaho dito sa Pilipinas. Ano daw ho ang nararapat gawin? Lalong-lalo na sa usapin daw ho ng entrepreneurship sa mga bagong graduates at mga kabataan. Paano ho ba dapat tumulong tayo dito, Congresswoman Cynthia Villar, ma'am? Alam mo, ang aking plataforma de gobyerno ay talagang to encourage yung mga businesses, small, medium, and large businesses na makakapagbigay ng employment sa ating mga tao. Kaya ako po I'm in favor of mga bills na ako dati ko na po yung isinusulong at isusulong ko pa rin yung mga bills na nagbibigay ng fiscal incentive or lahat ng klaseng incentive sa mga manufacturing na nagbibigay ng maraming employment saka doon sa mga small, medium, and micro enterprises. At ang maganda dyan, makaka-employ pa sila ng other people. Sapagkat kami po ni Senator Villar, yan ang example namin na nagsimula din po kami, gravel and sand dealer, maliit lang po. Pero dyan po kami lumaki at naging maganda naman ang buhay namin dahil dyan. So, pwede ring ruta yan ng ating mga estudyante. Si Team Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. RMN, RMN, RMN. Ang gobyerno po ay kinalampag ng isang senador kaugnay sa undocumented OFW sa Saudi Arabia. Sama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Iginit ngayon ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Jinggoy Estrada sa pamahalaan na pauwiin na dito sa bansa mga undocumented Filipino workers sa Saudi Arabia. Ang apela ni Estrada sa gobyerno ay sa harap ng isinasagawa ng Saudi Arabian government na pagpugi sa mga hindi dokumentadong manggagawa kung saan ilang Pilipino na ang aresto. Ayon kay Estrada, sa malaking pondo ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration ay dapat maglaan na ito ng programa para sa mga Pinoy na babalik sa bansa mula sa Saudi Arabia. Naniniwala din
Denise Estrada na napipilitang makipagsapalaran sa ibang bansa, partikular nga dyan sa Saudi Arabia, ang mga Pinoy kahit wala silang kaukulang papeles dahil sa kakulangan ng trabaho dito sa Pilipinas. Narito ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. Yung wala kasi tayong job opportunities dito. Well, ang aking position siguro we will have to strengthen the integration program and the overseas workers welfare administration. Para kung sabihin, kung makauwi yung ating mga OFWs sa Saudi, meron silang matutusuran dito ng mga professional programs, etc. Yan po si Senator Jinggoy Estrada. Kasama mo sa Senado para sa DSXL 558, Grace Mariano, Tatak, RMS. Radyo mo, nationwide. Natagpuan na yung batang 1 taong gulang at 7 buwan ang edad na napaulat na dinukot ho sa Quezon City. Ayon sa ina ng biktima na si Winifred Mendoza, nasa ligtas ng kalagayan ng kanilang anak na si Love Leo Buboy Mendoza. Ibinentaan niya ito ng lalaking tumangay sa kanya sa isang mag-asawang Muslim sa Baclaran sa halagang 5,000 piso. Nakonsensya umano ang mga ito nang mapanood sa balita sa telebisyon ang tungkol sa bata. Matatandaan na noong Martes na wala si Buboy matapos humiwalay sa kanyang nakatatandang kapatid na naglalaro lamang sa labas ng kanilang bahay. Patuloy namang pinaghanap ng mga otoridad ng lalaking nahagip sa CCTV na dumukot sa bata. Mission 2013. Boboto ako. Iminungkahi ni dating Senador June Magsaysay na muling buhayin ang Anti-Smuggling Task Force. Naharap na sa harap na rin ang mainit na usapin ngayon ng smuggling operation sa bansa. Naniniwala si Magsaysay na hanggang hindi natatanggalan ng ugat ang smuggling, patuloy na malulugi yung mga negosyante, partikular na yung mga manufacturers at maaari pang humantong sa kawalan ng trabaho. Samantala, infrastruktura at pagkakaroon ng peace and order ang target ni dating Senador June Magsaysay na mapagtuunan ng pansin sa oras na siya ay palaring muling maging miyembro ng Senado. Kasabay niya, nanawagan din si Magsaysay sa taong bayan na pumili ng kandidatong karapat-dapat na muling maupo sa pwesto. Lalo na yung may nagawang magandang performance record sa panunungkulan. Kailangan ibalik yung tinatawag na Anti-Smuggling Task Force sapagkat nung araw, nung panahon nila late General Angie Reyes, ako naman sa Senado, chairman ng Committee on Agriculture, marami kami nahuli sa yung mga chicken parts ba na galing sa kung saan-saan. So hindi naman kailangan tanggalin ng Bureau of Customs sa incumbent, but kailangan magkaroon ng supplementary and semi-autonomous task force. Ito, yung mga manufacturers, talagang bibigay na yan. How can you compete with, let's say, Chinese manufactured products na hindi nakadaan sa regular customs? Then magbabayad ka ng IVAT 12% yan. No? Pag hindi dumaan dyan, lamang na sila at least 12%. So yung mga local producers, whether agriculture or manufactured goods, walang laban. Now, itong specific issue dito sa customs, yung fuel, no? Yan, yamado ko agad yung mga nag-import illegally dahil savings na agad yung 12%. Marginal na yun. Kaya yung mga refiners dito, yung mga Shell, Petron, and others, Caltex, dehado ng 12% agad. So, eventually, mawalan ng competitiveness, magsasara o mag-lay off, walang trabaho ang Filipino. Medyo hindi magandang sitwasyon sa ibang bansa like Korea ngayon na may tension doon. Ano sa tingin ninyo ang nararapat gawin? Oras na palarin muli kayo na mahalalo sa Senado sa usapin mo ng mga bagay na yan. Yung tinatawag nila na we have to reduce the cost of doing business in the Philippines. Nasabi ko na, Rogie, na number 1, infrastructure, no? Dahil logistics yan Dapat mga airports natin, mga seaports, at saka mga highway system, mapaganda. Para tapos yung traffic natin dito sa mga metros, no? Even Cebu City, meron mga problema sa traffic yan. Sa Cebu, from downtown Cebu to the airport, it can take you 45 minutes pag rush hour. So all over the booming major areas,
meron tayong mga problema sa traffic and logistics. So, number one, peace and order. Walang pupunta sa Maguindanao kung kinakabahan na baka hold upin sila doon o kaya ay magkaroon tayo ng peace and order problem. So, number one, basic yan. Ang Maguindanao, napakalawak niyan. Ang dami mahusay na tao. Andyan sila Senan Bacani, pineapple export, banana export, at lumalawak. Pero pag sinabi mo Maguindanao, ang mga tao inisip na may problema sa peace and order. Kaya it's a matter of reintroducing Maguindanao area sa Mindanao. Kung gusto nila ng reforma, may pagpatuloy ni President Aquino, kailangan magsama sila ng mga senador, mga congressmen na reform-minded. Hindi naman yung lamang, kailangan may sariling paninindigan. At siguro naman nakita na yung aking record noong 1995 to 2007, marami tayong ginawa reforma. Kailangan may character, merong substance, merong performance record. Si dating Senador June Magsaysay sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Grupong Scrap VFA nangamba sa patuloy ho ng pagdagsa ng US Military Forces. Kasama natin sa Balita Live, Silvestre Labay. RMN Report. Nangangamba ngayon ang grupong Scrap Visiting Forces Agreement Movement sa patuloy na pagdagsa ng US Military Forces sa bansa bilang bahagi ng balikatan exercises sa pamagitan ng US Military at Armed Forces of the Philippines. Sa ginanap na Friday balitaan sa Hotel Rembrandt, sinabi ni Proleta Gomez ng Scrap VFA, nakakalarma na umano ang malaking bilang ng tropa ng Amerika na dumating sa bansa upang makiisa sa balikatan exercises. Inimok din ng grupo ang Aquino government na dumistansya mula sa US military troops upang huwag ng pag-initan sakaling lumala ang hidwaan sa pagitan ng North at South Korea. Iginit ni Gomez na dapat na lamang umanong nakadepende huwag magdepende umano ang gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Amerika sa pagsasanay ng mga sundalong Pilipino dahil kaya umano nating makipagsabayan sa ibang bansa kung pag-iinsayo lamang ang pag-uusapan. Natatakot din ang grupo na baka umano pag-initan ng North Korea ang Pilipinas kung patuloy tayong lalahok sa balikatan exercises ng mga sundalong Amerika at sundalong Pinoy. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako, si Silvestre Labay. Tatak, RMN. Kaunay pa rin yan yung Balikatan Exercises 2013. Walang kinalaman sa tensyon sa Korean Peninsula. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Walang kinalaman sa nagaganap na tensyon sa Korean Peninsula ang pagkakaroon ng mga sundalong Amerikano na bahagi ng Balikatan Exercises 2013 sa bansa. Ito ang nilinaw ni U.S. Ambassador to the Philippines, Harry Thomas Jr. Aniya na nanatili ang posisyon ng Estados Unidos na isulong ang mapayapang pagtugon sa pagbabanta ng giyera ng North Korea tulad ng paghikayat sa mga kaalyadong bansa na magtatupad ng embargo. Pero panuntunan pa rin aniya ng gobyerno ni U.S. President Barack Obama na huwag hayaan ng North Korea na direktang atakihin ng Amerika. Nauunawaan naman aniya nila ang pangamba ng mga Pilipino na takot madamay sa girian ng North at South Korea sa gitna ng patuloy ng presensya ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Samantala, inihayag naman ni AFP Command and General Staff College Commandant Major General Virgilio Domingo at U.S. Deputy Exercise Director Brigadier General Richard Simcock II na ang pagkakaroon ng mga fighter jets sa Balikatan ay para maturuan ng mga pilotong Amerikano, ganun din ang mga pilotong sundalong Pinoy sa paggamit nito sakaling tumugon sila at tumulong sa mga kalamidad gaya ng tsunami, bagyo, lindol at iba pa. Sa ngayon kasi may plano ang Pilipinas na bumili ng fighter jets. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Princess Rasuman, inilipat na ng kulungan. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Inilipat na sa kulungan ng mga babaeng bilanggo sa Pasay City Jail si Princess Rasuman, ang naarestong may bahay ng leader ng Coco Rasuman Investment Scam. Ayon sa Pasay City Police, posibleng hindi muna ilipat sa Southern Police District
si Ginang Rasuman. Inaasahang dadagsa pa rin sa Pasay City Police ang iba pang mga nabiktima ng pyramiding scam ng mga Rasuman. Pinapurihan naman ng pamahalaang lokal ng Pasay ang mga tauhan ng Pasay PNP sa pagkakadakip kay Princess Rasuman. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Joyce Adra, Tatak RMN. Ang una, target ang libo-libong botante sa Quezon Province. Kasama natin sa Balita Live, Conde Batata. RMN Report. Target ngayon ng United Nationalist Alliance na makuha ang humigit kumulang 700,000 mga registered voters sa lalawigan ng Quezon. Ang mga rehistradong botante ng Quezon ay mula sa 39 na munisipalidad at 2 lungsod. Magkakaroon ng proclamation rallies ang una kasama ang mga lokal na kandidato sa Lucena City. Bagamat kabilang sa National Unity Party itong si incumbent Quezon Governor J.J. Suarez, ang kanyang ama naman si Congressman Danilo Suarez ay kalyado naman ang una. Nauna na nga sinabi ni Suarez na susuportahan ng lakas ang 9 na kandidato ng una habang 3 naman ang kanilang dadalhin sa Team Pinoy. Kasama mo mula dito sa lalawigan ng Quezon, Conde Batak, Tatak RMN. Nanatili ang mahigpit na seguridad sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City Hospital. Kaugnay pa rin ang ika-66 na kaarawan ngayong araw ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Si Arroyo ay naka-hospital arrest pa rin sa tinutuluyang presidential suite sa VMMC. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, isa sa mga abogado ng dating Pangulo, alas 8 kaninang umaga nagsimula yung nakaschedule na misa sa chapel ng ospital. Inasa magtutungo sa VMMC yung mga kamag-anak ng kongresista, kabilang na si dating First Gentleman Mike Arroyo, mga anak at apo at ilang pang malalapit na kaibigan ng pamilya. Mga magkakamag-anak sa Bulacan nagsisiksikan sa politika. Tama natin sa Balita Live, Efren Alcantara ng RMN Bulacan. RMN Report. Maring kinundina ng mga botanteng Bulakenyo na tumututo sa political dynasty dito sa Bulacan ng mga magkakamag-anak na nagsisiksikan ngayon sa politika bilang mga kandidato sa iba't ibang mga posisyong pampolitikal. Sa angkan lamang ng nakaupong Governor Willie C. Alvarado ay 3 na silang kumakandidato. Siya ang kanyang may bahay bilang congressman ng 1st District at humirit pa ang kanyang anak na si Jonathan bilang konsyal naman ng Kalumpit. Sa pamilya naman ng kilalang Opre ay 2 re-electionistang board member. Ito ay sina Felix Opre at Ay Opre at isang John Opre na isa ring re-electionistang konsyal naman sa lungsod ng Malolos. Ang dating Mayor Domingo o Mayor Danny Domingo at ang kanyang pamangkin na si Didis Domingo, habang sa bayan naman ng Pandi ay si incumbent na Mayor Enrico Roque at ang kanyang kapatid na incumbent Councilor Richard Roque. Sa bayan naman ng Norsagaray ay mag-ama ang kandidato. Ito ay sina Dr. P. Legaspi na incumbent mayor at ang kanyang anak na si Arthur Legaspi na kanya namang vice mayor. Samantalang sa bayan naman ng San Ildefonso ay magtiyuhin naman ang magkalaban. Ito ay sina dating Edgardo Galvez at ang anak ng kanyang namayapang kapatid na si Mayor Honorato Galvez na si Gerard Galvez at mayroon pang isang kandidatong konsihal ng bayan si Alexander Galvez. Pinag-isahan naman ng magkapatid na Goto Biolago at Biolago ang bayan ng San Rafael at lungsod ng Maykawayan bilang mga kandidato sa pagkakasabi ng bayan at lungsod. Kasama mo sa Bulacan para sa DCXL 555 Efren Alcantara, Tatak RMN. Sa Davao Oriental, ipinagbabawal ngayon ang pagkain ng mga shellfish na nahuli mula sa Balite Bay sa bayan ng Mati. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagpositibo sa kanilang test sa paralytic fish poison o red tide toxin ang Balite Bay. Dahil nakakalason, bawal muna ang pagbili, paghuli at pagbenta ng pagkain ng shellfish tulad na lamang ng tahong at talaba na mula ho dyan. Hanggang ngayon ay positibo pa rin sa red tide toxin rin ang Muercilagos Bay sa Zamboanga del Norte, Lumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur at Misamis Occidental. Abroad. Sinalakay ho ng hackers ang mga social networking accounts sa nakonektado sa North Korea. Ito ay sa gitna ng tensyon, bunso ng pagbabanta ng naturang bansa. Nagpakilala bilang anonymous yung mga hackers at inihayag sa kanilang na-access na nasa 15,000 usernames at passwords mula sa university database. Dahil dyan napilitan na mag-offline ang pro-North Korea website na Urimin Zokiri. Habang nasira rin yung mga hackers ang Twitter at Flickr accounts ng Hilagang Norte.
Nabiktima na ng hacking incidents ang South Korea kung saan kanilang tinukoy na suspect at kaalitang North Korea. Mga kasama live mula po dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo po narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ay tanghali ho ng Biyernes, Abril 5, 2013. Nasa Iloilo ngayong hapon. Susunod na si kasamang Ronel Sorbito sa Target Tanay sa Udto sa DYRI 774. Panoorin ho yung naging pagbabalita natin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Nakala po ni kasamang Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN Rajumon Nationwide, 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 12:32 ng tanghali. Tatak RMN.